Dalangin po natin muli ang ating mga kapatid. Gagalak ako makita kang muli. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah!
Sabihin mo sa Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga po dakilang Diyos na ramdam po namin ang iyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil mula noon hanggang ngayon at magpakailanman ng kabutihan mo, Panginoon, tunay nga pong hindi magbabago dakilang Diyos. At kami na iyong mga anak, patuloy nga pong magpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito dahil sa kabutihan mo na patuloy nga pong nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy nga pong pagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na patuloy nga po naming nararanasan. At salamat, Panginoon, sa patuloy na kagalingan na patuloy nga po ninyong ibinibigay, Panginoon. Lord, tunay nga pong kulang ang lahat ng mga salita, kulang ang lahat ng mga tula, Panginoon, upang isa-isay namin ang iyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Basta ang alam namin, mabuti ka noon, mabuti ka ngayon, bukas mabuti ka pa rin, Panginoon. Salamat sa patuloy na hindi pagbabago ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa umagang ito, kami nga po'y nagagalak, minsan pa, Lord God, na magbalik sa iyo ng pinakamataas na papurit, pasasalamat, karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. At bago po tayo po, sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. Isang mabiyayang umaga po sa bawat isa sa atin. At salamat muli kay Lord sa kanyang papuri, sa kanyang pasasalamat sa binsang pagbibigay niya ng pagkakataon para muli tayo ay magkatipon sa kanyang pangalan. Ang sabi mo sa awit, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating magkakapatid ang nagkakasama sa mga ganitong pagtitipon. So, purihin ang Diyos dahil siya ay mabuti. At sa lahat ng panahon, ang ating Diyos ay mabuti. So, kamusta po ang ating nagdaang mga araw? Mabiyaya. So, 2 weeks po kaming nawala. So, salamat sa Panginoon dahil hindi naman po nasayang yung pagkawala po namin. So, nabigyan po ng pagkakataon, nabigyan po ng mga revelasyon yung ating mga kapatiran. Palakpakan po natin si Brother Evan at saka si Brother JR
na ginamit po ng Panginoon para magbahagi ng makapangyarihan niyang salita. So, isa po yon sa ipinagpapasalamat natin kay Lord dahil meron po tayong mga leaders na tumatayo para ibahagi yung kanyang kabutihan. So ngayon pong umaga, ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa napakagandang tema. So, pero bago po ang lahat, alam po ba ninyo itong, sino pong nakakaalam ng kwento ng Pagong at saka si Matsing? Ayan po. Sino po nakakaalam niyang si Pagong at saka si Matsing? Bigyan ko po kayo ng konting background. Si Pagong at saka si Matsing, matalik po silang magkaibigan. So ngayon, habang sila po ay naglalakbay sa kagubatan, nakita po nila ang isa pa nilang kaibigan. So ang sabi ng kanilang isang kaibigan, meron siyang tanim na isang puno ng saging. So yung puno ng saging na yon, ibinigay niya sa dalawang magkaibigan na to. So ang ginawa ng iba, o ang ginawa nila, ang sabi ni Matsing, paghatian natin sa dalawa. Kasi sa ating dalawa, ibinigay yan. So ang ginawa ng isa, dahil matalino si Matsing, ang kinuha niya ay yung parting maganda yung dahon. Maganda yung dahon. Kumbaga maraming dahon. Tapos ang binigay niya kay Pagong ay yung sa bandang baba. Puro ugat pero walang dahon. Kikita po natin yung comparison, no? So ang ginawa po ng dalawa, sabay po nilang itinanim. Habang tinatanim ni Matsing yung puno ng saging na maraming mga dahon, na mayroong pang usbong ng dahon sa gitna, tuwang-tuwa siya. Ang sabi niya sa kanyang sarili, sigurado mamumunga ito kaagad sapagkat napakaganda ng mga dahon. Si Pagong naman, medyo dismayado. Dahil yung napunta sa kanya, walang kadahon-dahon. Pero kahit na gano'n ang mangyari, positibo pa rin yung naging tugon. Ang sabi niya, kahit na wala kang dahon, itatanim pa rin kita. So lumipas ang ilang mga araw, lumipas ang ilang mga linggo, lumipas ang ilang mga buwan, yung tinanim ni Matsing, unti-unting nalanta yung mga dahon. Samantalang yung tinanim ni Pagong, kusang bumukadkad yung mga dahon at nagkaroon pa ito ng bunga. Kaya dito tinaguri ang mataliw namang Matsing na paglalamangan din. So ganun yung nangyari. Lumipas ulit ang ilang buwan, nahinog yung tinanim na saging ni Pagong. Tuwang-tuwa siya. Kaso ang problema, hindi niya maakyat, hindi niya maabot yung mga bungang hinog na. Dahil best friend niya si Matsing, tinawag niya, Matsing, halika, pwede bang samahan mo kung kunin itong bunga na hinog na? Pwede na natin itong kainin. Tuwang-tuwa naman si Matsing ngayon. So ang ginawa niya, umakyat siya. At sa puno, nandun siya sa puno, ang sabi niya kay Pagong, Pagong, pwede ko bang tikman yung bunga ng saging na hinog na? Sige, kaibigan, tikman mo lang. So tinikman niya, nasarapan si Matsing ngayon. Kumuha ulit ng isa. Nasarapan na naman. Kumuha ulit. Hanggang sa maubos yung bunga ng punong saging. Ang sabi niya kay Pagong, pasensya ka na kaibigan, napakatamis, napakasarap nitong tinanim mong saging. Inis na inis ngayon si Pagong. Doon sa taas, dahil sa kabusugan, nakatulog ngayon si Matsing. Ngayon, dahil inis na inis si Pagong, gumawa siya ng isang hakbang. Nakakainisan din ni Matsing. Ano po yung ginawa niya? Sa tingin ko, hindi nyo pa alam lahat yung kwento. Ang ginawa niya, kumuha siya ng maraming tinik. Maraming tinik. Nilagay niya ngayon doon sa may puno ng saging, pinaikutan niya. Siguro kung yan yung puno ng saging, yung paglagay niya ng tinik hanggang dito, nakapaikot yan. Hanggang kay Brother Evan. Nagising ngayon si Matsing, o nagising siya ngayon.
Nakita niya ngayon, puro tinik yung kanyang bababaan. Humingi siya ng tulong kay Pagong. Anong sabi ni Pagong? Kaibigan, kaya mo yan. At unti-unti lumayo si Pagong. Inis na inis ngayon itong si Matsing. Ayaw niyang manatili sa puno dahil uulan na. So ang ginawa niya, kahit na inis siya, bumaba siya. At doon, sa bawat hakbang niya, doon sa kanyang kinababaan, yung tinik talagang tumutusok doon sa talampakan niya. So inis na inis siya, pagakbang aray ko, pag nahuli kita Pagong, gaganti ako sa'yo. Yan ang sinabi niya. To make the long story short, nalagpasan lahat ni Matsing yung tinik. Ang nangyari ngayon, hinanap niya si Pagong. Gusto niyang maghiganti. Dahil mabagal si Pagong, naabutan niya ito sa kanyang paglalakad. Hinuli niya. Ang sabi ni Matsing kay Pagong, tatadtarin kita ng pinong-pino. Dahil sa ginawa mo sa akin, tignan mo, nagkasugat-sugat ang aking mga paa. Ang sabi ni Pagong, ay sige, kaibigang Matsing, gawin mo yun para lalo akong dumami. Tatadtad din daw siya eh. Siyempre, pag tinagtad mo ang isang bagay, dadami nga talaga. Para lalo akong dumami. Napag-isip-isip ngayon si Pagong. Hindi ko gagawin sa kanya yun. Kasi kung tinadtad ko siya at dumami siya, baka gumanti na naman siya sa akin. Ganito na lang ang gagawin ko. Susunugin kita, Pagong, kanya doon sa kanyang kaibigan. Ay sige, Matsing, okay yan para gumanda yung kutis ko, ang sabi ni Pagong. Napag-isip-isip na naman si Matsing. Oo nga no, imbis na ako lang ang pogi dito, magkakaroon ng akong kasamang isang pogi. Hindi pwede. Ang huling naisip ni Matsing ay ganito, itatapon kita sa ilog. Ngayon, ang sabi naman ni Pagong, kaibigang Matsing, pakiusap, huwag mo akong itapon sa ilog. Mabigat ang aking bahay, lulubog ako. Yun ang sinabi ni Matsing. Aha! Yun pala ang iyong kahinaan, sabi ni Matsing ngayon. So, ang ginawa niya, binuhat niya si Pagong at inihagis sa ilog. Nung nasa ilog na, ang kanyang kaibigang Pagong, tawa siya ng tawa. Bakit? Kasi talagang marunong naman lumangoy si Pagong. Kaya dito nga po nabuo yung kahit na matalino mga Matsing na paglalamangan din. So, itanong mo ninyo sa inyong katabi, Matsing ka ba? Doon po ba natapos ang kwento? Sa tingin po ninyo, doon po ba natapos ang kwento ni Pagong at saka ni Matsing? Hindi po doon natapos ang kwento ni Pagong at saka ni Matsing. Bakit po? Kasi hanggang ngayon, meron pang buhay na Pagong at meron pa ring buhay na Matsing. So hindi po doon natapos yung kanilang kwento. Kasi ang kwentong ito ay nagpapasalin-salin sa iba't ibang mga henerasyon. Kaya ngayong ako'y naririto at minamasdan ko ang mga itsura po ninyo, parang ngayon yung lamang po narinig itong Matsing at saka kay Pagong. So yun yung kwento. Ngayon, bakit ko po nabanggit po ito? Katulad po ng binanggit ko po kanina, yung pong kwento ng Matsing at saka si Pagong ay hindi po natatapos doon. Bagamat yung istorya, kapag kwento ko ngayon, ito ay natapos, ito ay tapos na. Pero kung titignan naman po natin, kung ikukumpara po natin ito sa ating mga buhay, masasabi nating hindi pa po tapos yung istorya ng buhay ng bawat isa sa atin. Nagsisimula pa lamang po tayo dun sa istorya ng buhay natin. Kaya ang sabi po dito sa Philippians, forgetting the past, looking forward, what lies ahead. Dun po sa ibang translation, ang sabi po dito, forget those things which are behind and reaching forth for those things which are before.
Kinakalimutan yung nakaraan at ang pinag-iigihan ay yung sa hinaharap. So mga kapatid, sabi po ni Pablo, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ang layunin na nais kong makamtan. So sa pagkakataong ito, ang title po ng ating mensahe ay pinamagatan ko pong Your story is not over. Hindi pa tapos ang kwento mo. Sige, sabihin po ninyo sa inyong mga katabihan. Hindi pa tapos ang kwento mo. Dahil nagsisimula ka pa lang. Ayan. Your story is not over. Ano po yung unang-unang kailangan nating matutunan patungkol po dito sa verse na ito o patungkol po dito sa talatang ito na ating binanggit? So meron po tayong kakailanganin na dapat na gawin. Unang-una, i-admit mo na kailangan mo pa talaga ang Diyos sa buhay mo. Yan po yung unang-una. At ang halimbawa po nitong unang-unang ito ay yung pong kalalagayan po ni Moses nung mga panahon po na yon. Lahat po sa atin halos karamihan alam na po natin yung mga naging istorya ng ating kapatid na si Moses. So kung titignan po natin, marami po bang achievement si Moses? Napakarami po niyang achievement. Ang sabi pa nga po dito sa Exodus 33, napakarami ng naranasan ni Moses kasama ang Diyos. Moses at ang ating Panginoon. Ginamit siya ng Panginoon upang palayain ang Israel mula sa Ehipto. Di ba, meron pa nga pong kwentong ito na meron pang mga excuses si Moses na hindi niya kaya, utal siya, pero kahit na ganun pa man yung nangyari, ginamit pa rin siya ng Panginoon para mapalaya ang mga Israel. Nasaksihan ni Moses yung pong 10 salot. Nakita niyang nahati ang dagat na pula. Nakita niya kung paano naglaan ng Diyos ng mana at tubig sa ilang. Nakita mismo ng kanyang 2 mata kung paano sila tinulungan ng Panginoon. Kung titignan po natin, pwede niya na pong sabihin na kilala ko na ang Diyos. Alam ko na kung ano yung mga bagay na kaya niyang gawin. Pero, sa bandang ibaba ng mga talata, ang sabi po niya sa Exodus 33:18, sinabi po niya, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Inadmit niya sa sarili niya, kahit na marami na siyang achievements na nakuha, marami na siyang nakitang ginawa ng Panginoon, inamin pa rin niya sa sarili niya na kailangan pa rin niya ang ating Panginoon. Tayo bilang isang mananampalataya, mapabata, kabataan, mga magulang, mga lolo at mga lola, umabot tayo sa ganitong edad na meron na tayong o marami na tayong nagawa sa buhay. Halimbawa sa mga estudyante, meron na kayong nagawa sa buhay nyo dahil nakapag-aral na kayo. Kung ikaw ay grade 11 ngayon, meron ka nang nagawa sa buhay mo dahil nakaabot ka ng grade 11. Nakatapos ka ng grade 10 at ngayon ikaw ay naka-11 na. So meron ka nang nagawang maganda sa buhay mo. At sa buhay ni Moses, ganun din yung nangyari sa kanya. Pero aminin man natin o hindi, sa bawat sandali ng ating buhay, talagang kailangan pa rin natin si Lord hanggang ngayon. Talagang kailangan pa rin natin siya. Ang sabi po dito, ipinakita nito na hindi siya kontento sa mga naranasan niya noon. So huwag tayong makontento dun sa mga achievements na nakuha natin. Lagi pa rin nating alalahanin yung mga bagay na pwede pang gawin ng ating Panginoon sa buhay natin. Mas gusto pa niyang makilala ang Diyos ng higit.
Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Ikaw ba, mas gusto mo pang makilala si Lord ng higit? O kontento ka na doon sa alam mo kung sino siya ngayon? At mapapansin din po natin na hindi niya ipinagmalaki ang mga himalang nakita niya. Sa halip, lalo siyang nagpakumaba at lalo niyang hinanap ang presensya ng ating Panginoon. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, kailangan ko pa si Lord. Minsan ganito rin tayo. Kapag matagal na tayong uma-attend sa church, naglilingkod o mayroong ministry na hinahawakan, marami na tayong alam at parang nasa isip natin, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. Katulad halimbawa ng mga mensahe na ating naririnig, ay narinig ko na yan, ay alam ko na yan, ay oo, si ganito ang nag-share niyan, naaalala ko yan. Pero hindi yun ang importante. Ang importante, alam mo nga, ginawa mo ba? Narinig mo nga, in-apply mo ba? Walang kwenta yung pakikinig kung hindi mo ina-apply mismo doon sa sarili mo. Walang kwenta lahat yan. Kahit na alam mo pa ang buong Biblia, kung hindi mo naman ina-apply sa sarili mo, mawawalan nito ng halaga sa buhay mo. Kasi ganun lang eh. Hindi nasusukat ang pagiging mature na Kristiyano sa dami ng alam sa Biblia, kundi sa ilalim ng ating pagnanais na mas makilala pa ang ating Panginoong Hesukristo. Ako, pastor na. Marami na rin akong alam ng salita ng Diyos. Pero alam ko sa sarili ko na hindi pa rin sapat yon. Kaya nga hanggang ngayon, naglilingkod pa rin ako sa Diyos dahil gusto kong malaman kung ano pa ba yung mga bagay na kaya niyang gawin sa buhay ko. Alam ko marami, pero gusto kong makita kung ano pa yung gagawin ng ating Panginoon sa buhay ko. Dapat ganun yung mga dinidesire natin. Yung naisin natin palagi at alamin natin palagi kung ano ba yung mga plano ng ating Diyos sa buhay natin. Kaya nga ito po ang nasabi ni Pablo. Si Pablo ay hindi namuhay na parang sinabi niyang naabot ko na. Ang puso niya ay patuloy na naghahangad sa Diyos at iyon din dapat ang maging puso ng bawat mananampalataya. Mag-desire ka pa. Mas madami dapat yung desire mo na makilala mo ang Panginoon kaysa mas doon sa mga nais mo o doon sa mga gusto mo na mangyari sa buhay mo. Natatandaan po natin sa Matthew 6:33, hanapin mo muna yung kalooban ni Lord. Lahat ng mga bagay idadagdag na lang sa iyo. So yun yung mga bagay na dapat nating isapuso. Kahit na nakita ni Moses ang maraming himala ng Diyos at 10 salot, paghahati ng dagat, paglala ng Diyos sa ilang, hindi siya nagsabing, tama na yun, Lord. Kundi sinabi niya, gusto pa kitang makilala. Gusto ko pang malaman kung ano pa yung kaya mong gawin sa buhay ko. At sa Biblia, hindi lamang po si Moses yung naghangad ng ganitong mga pananalita. Kahit na sa King David, naghangad din siya. Ano pong sabi ni King David? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit from me. Dahil alam po niya, nagkasala po siya. Kung tutusin, ayan po, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kasi nagkasala po siya patungkol kay Urias at kay Bathsheba. Kung tutusin, ang hari ba, kaya po ba niyang mag-utos kahit na mali siya o hindi? Kaya niya. Kasi hari siya eh. Nagkasala siya. Pwede niyang sabihin sa propeta, hari ako.
Walang sino mang pwedeng magparusa sa akin. Pero hindi niya ginawa. Inamin niya sa sarili niya na nagkamali siya. Inamin niya sa sarili niya na nagkasala siya. At inamin niya ito mismo sa ating Panginoon. Kaya nga nasulat yung sa awit 51:10, na likhain mo o create me a clean heart. Kaya ito nasulat. Yung kapakumbabaan, laging naroroon. Ang taong mapagkumbaba ay handang aminin kailangan niyang Diyos o kailangan niyang biyaya ng Diyos sa pang-araw-araw. Nung na-born again po kayo, o nung nakilala, o nang niyakap kayo ng biyaya ng Diyos, meron po bang nabago sa inyo? Marami. Nabago yung pag-uugali mo, nabago yung pananalita mo, nabago yung desisyon mo, nabago yung pakikitungo mo sa iba, at hanggang ngayon, patuloy ka pa rin binabago ng ating Panginoon. Ilang taon na po ako naglilingkod kay Lord? Nasa humigit kumulang 35 taon na ako naglilingkod kay Lord. Bagong-bago na ba ako? Hindi pa. Meron at meron pa rin siyang inaayos sa buhay ko. At yun yung dapat nating makita sa ating mga sarili. Willing tayong magpabago palagi kay Lord. Willing tayong magpaayos ng puso kay Lord. Willing tayong magpaayos ng ating kaisipan kay Lord. Dahil yun yung talagang dapat na mangyari sa buhay natin. Pastor na ako, perfect ba ako? Hindi ako perfect. Pero sa mata ng ating Panginoong Jesucristo, perfecto tayo. Kasi ang nakikita ng ating Diyos Ama ay yung kaluwalhatian ng Diyos at hindi yung ikaw. Pero bagamat ganun yung nangyayari sa ating mga buhay, kailangan pa rin nating magpabago sa ating Panginoon. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, wag nating isipin na sapat na tayo sa ating sarili. Lumapit tayo ng may pagpapakumbaba. Hayaan nating linisin niya ang ating puso at maging handang tumugon kapag tinawag niya tayo. Ano po yung aral na makukuha po natin dito? Kapag nakikita natin ang Diyos ng tama, mas nakikita rin natin ang ating pangangailangan sa Kanya. Yun yung palaging ipinapakita sa atin ng Diyos. Yung tama at hindi yung mali. Ang tanong po ay ganito. Ikaw mismo, meron pa bang pananabik sa puso mo na yung mag-desire ka? Yung lumago yung spiritual na kalalagayan mo, yung hindi ka kontento na nandiyan ka lang, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, wala kang tinutulong, na dapat sana ay meron. So, kontento ka na ba dyan sa nakaupo ka na lang? Kontento ka na ba dyan sa nakikinig ka na lang? Kontento ka na ba dyan doon sa alam mo lang na ganito at ganyan? Dapat hindi po tayo makontento sa ganyan. Tandaan po natin, ang taong hindi nagpapagamit ng Diyos, mahirap pong lumago yan. Kung puro imbak ng salita ng Diyos ang nasa kaisipan mo at hindi mo isinapapamuhay, walang kwenta yan. Kaya habang nakikinig ka, habang umaattend ka, habang nagpapagamit ka, palagi mong sabihin sa sarili mo na talagang kailangan mo pa ang Panginoon. Yun yung mahalaga. Kahit gaano na tayo katagal sa pananampalataya, kailangan pa rin nating umasa sa Diyos at patuloy na lumago. Matanong ko nga po si Pastora, ilang taon na po kayo naglilingkod kay Lord? More than 30 years din. Sino po yung naglilingkod kay Lord dito ng meron 10 taon ng pataas? Matagal na. Matagal na. Ngayon, ang tanong ko po ay ganito, sapat na po ba yung mga narinig nyo ng salita ng Diyos? Hindi pa. Kailangan mo pa. Kailangan mo pa. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Kung hindi mo man na-apply yung mga salita ng Diyos na narinig mo kahapon, may apply mo ito ngayon. Magaling si Lord. Hindi niya na-apply ito.
malamang sa araw na ito, ma-apply niya ito ngayon sa buhay niya. Pangalawa, palayain mo yung kaisipan mo. Katulad ng ginagawa ng taong ito. Pinapalaya niya ang kanyang kaisipan. Isinasabit niya kay Lord ang lahat. Pangalawa, let go of the past. Bitawan mo ang nakaraan. Ang sabi po sa Philippians 3:14b, forget things that are behind. Kalimutan mo yung mga bagay na tapos na. Isang halimbawa po dito ay si Pedro. Alam na po natin yung istorya ni Pedro na 3 beses po niyang dininay na hindi niya kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Tama po ba? 3 o 4? 3 beses. At dun sa pangatlo, pagkatapos niyang i-deny si Christ, alam po ba niyong nagkaroon sila ng eye-to-eye contact ng ating Panginoon? Pagkatapos ng pangatlong pag-deny niya, nagkaroon sila ng eye-to-eye contact ng Panginoon. At doon, naalala niya na sinabi niya sa ating Panginoon, kahit na anong mangyari, hindi niya itatatwa ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang nangyari, itinatwa niya ang ating Panginoong Jesus. Ngayon ang tanong, sinisi ba siya ng ating Panginoong Jesus doong sa kasalanan, napakalaking kasalanan na kanyang ginawa? Wala. Dahil ang sabi sa Biblia, isa si Pedro sa pinakamalapit na alagad ni Jesus, nangako pa siyang, sabi ni Pedro, kahit iwan ka ng lahat, hindi kita iiwan. Ngunit nang dumating ang pagsubok, 3 beses niyang ikinaila na kilala niya si Jesus nang tumilaw ang manok at magkatitigan sila. Hindi simpleng tinginan, kung hindi magkatitigan o nagkatitigan sila. Mata sa mata. Nagtagpo ang kanilang paningin. Sino ang unang nagbaba? Si Pedro. Dahil hiyang-hiya siya doon sa ginawa niya sa ating Panginoon. At anong nangyari? Lumabas siya ng umiiyak. Guilty siya doon sa nagawa niya sa ating Panginoong Hesukristo. Maaaring inisip ni Pedro na wala na siyang pag-asa. Kasi master yung ikinaila niya, yung tinatwa niya. Marahil ay iniisip din niyang hindi na siya dapat tatawaging alagad dahil sa kanyang malaking pagkakamali. Ang kanyang nakaraan ay tila naging mabigat na tanikala na pumipigil sa kanya na muling maglingkod. Hindi ba noon, kapag nagkamali ka, ayaw mo nang umattend sa church? Sino naka-experience noon? Yung pag meron kang nagawang mali, ayaw mong umattend sa church kasi nahihiya ka dahil ginawa mo yon. Maaaring hindi nyo na-experience, pero kami na-experience namin yan. Alam po ba ninyong nakakayamang sabihin, may mga pagkakataon noon na mayroong mga umaattend sa church na nakainom. Meron noon. Pero binabago sila ni Lord. Ngayon, umaattend pa rin sila, pero hindi na sila nakainom ngayon. Dahil alam na nila yung totoo. Alam na nila yung bagay na dapat nilang gawin. Dahil hindi sila sinisi ni Lord, hindi sila pinagalitan ni Lord, at hindi sila itinakwil ni Lord dahil dun sa kanilang ginawa. Si Jesus mismo, yung naghanap kay Pedro. Ito na yung nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Si Pedro, bumalik na sa dati. Nangingisda na siya. Ayaw na niyang maglingkod dahil tingin niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat. Hindi niya mabibitaw-bitawan yung kanyang ginawa. Yung mabigat na pagkakasala sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus mismo ang naghanap kay Pedro,
hindi siya ang lumapit upang siya'y hatulan o ipaalala ang kanyang pagkakasala. Nung magkita sila ni Pedro, hindi sinabi ng ating Panginoon si Jesus kay Pedro, "Ikaw Pedro, napakawalang hiya mo. Ang sabi mo, hindi mo ko itatatwa." Pero 3 beses mo itong sinabi. Hindi ito ang ginawa ng Panginoon. Wala tayong mababasa sa Biblia na ipinaalala ng ating Panginoon yung kasalanang ginawa ni Pedro. Kinalimutan lahat ng Diyos yon. Kinalimutan niya lahat yon. Wala siyang inalala kahit na isa. Hindi binura ni Jesus ang nakaraan ni Pedro, ngunit hindi rin niya hinayaan ang nakaraan ang magtakda ng kanyang kinabukasan. Pinatawad siya, pinanumbalik at muling tinawag sa paglilingkod. Maging totoo po ito sa ating mga buhay. Kung nakakagawa man tayo ng pagkakamali, huwag nating isipin na hindi na tayo gagamitin ni Lord. Kahit na gaano ka pa kasama, kung tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon. Di ba, Brother Arnold, masama ka dati? Brother Gary, masama ka dati, di ba? Di ba, Lola Alice, maldita ka dati, di ba? Hanggang ngayon. Pero, hindi tinitignan ni Lord yan. Alam niya magkakamali ka. Bago ka man magkamali, minahal ka na niya eh. Bago ka pa man magkasala, pinatawad ka na niya eh. Natatandaan po ninyo yon? Hindi ba alam ng ating Panginoong Yesus na itatatawa siya ni Pedro? Alam niya. Nagbigay nga siya ng revelasyon eh. Si Judas, hindi ba alam ng Panginoong Yesus na itatatawa siya ni Judas? Alam niya, nagbigay pa rin siya ng revelasyon. Pero kahit na ganun yung ginawa nila, pinatawad pa rin sila ng Panginoon. Pero hindi po excuse yun ha. Pag alam mo ng mali, huwag mo nang gawin. Hindi alam mo na nga yung mali, ginawa mo pa, total, biyaya na tayo. Hindi po susi ang biyaya sa kasalanan. Maging malinaw po ito sa atin. Tanggapin mo ang katotohanan na wala kang mararating kung lagi kang nakatingin sa likuran. Yung asawa ni Lot, kilala ninyo? Sinabihan na sila ng anghel ng Diyos na bago nila patakasin si Lot at yung kanyang pamilya na walang lilingon sa likuran. Alam nga naman, walang lilingon sa harapan. Pwede ba yon? Walang lilingon. Sinabihan na sila. Pero sa kalagitnaan, hindi matiis nung asawa ni Lot na lumingon. Bakit? Maaring meron siyang naiwanan, maaring meron siyang gustong makita, o maaring meron siyang hindi mabitaw-bitawan doon sa kanyang likuran. Kaya anong nangyari? Binalaan siya, pero ginawa pa rin niya. Ano yung nangyari sa kanya? Siya'y naging isang haliging asin. Kapag sinabi ni Lord, sinabi niya, pinalaya ka na ng Panginoon, palayain mo na rin ang sarili mo sa nakaraan. Nang pinayagan ni Pedro na hindi niya kailangan na manatili sa nakaraan, lalo siyang ginamit ng Panginoon. Nung binigyan siya ulit ng pagkakataon ng Panginoon na maghayag ng salita ng Diyos, lalo pa siyang nag-init. Lalo pa siyang nagpursige. Kinalimutan ng Panginoon yung ginawa ni Pedro, kinalimutan din ni Pedro yung kanyang ginawang mali. Kaya siya naging epektibo nung siya ay nabubuhay. Ano po yung makikita po nating pwede nating i-apply o pag-aaral dito sa buhay ni Pedro? Ang ating mga nakaraan, pagkakamali ay hindi kailangan maging katapusan na ng ating kwento. Yung pagkakamali mo noon, hindi ibig sabihin tapos na yung kwento mo. Wala ka na. Shutdown ka na. Hindi. Ang ating mga nakaraang kalungkutan, ang ating mga nakaraang kagalakan, dapat na nating iwanan ang nakaraan. Oh, Pastor, bakit pati kagalakan dapat nating iwanan? Lahat dapat mong huwag balikan. Maaring may isip mo man ito, pero hindi ito dapat yung maging way para mamuhay ka sa nakaraan. Natatandaan po ninyo, minsan yung nabanggit ko sa inyo,
meron akong damit nun na isinusuot na kapag yun ay sinusuot ko, nagiging marami yung kita. Nagiging marami, totoo po yun. Parang naging ano ko yun, naging lucky charm. Yung lucky hindi totoo sa atin kasi tayo pinagpala. Swerte, yun, pinakaano. Hindi naman pwedeng araw-araw yun isusot ko, dinangamoy ako. Pero yun yung naging pananaw ko noon. Yun yung nasa isip ko, para pag ito yung sinusot ko, ang dami kong naisasakay, ang dami sumasakay. Yun yung naging ano ko noon. Parang naging anting-anting ko pa nga eh. Na-focus ako doon. Hindi ko alam na meron palang mas magandang gagawin si Lord. So nakawala tayo doon. Inayos tayo ni Lord doon. At yung damit na yon hindi ko na sinusuot dahil tinapon na ni Jelly. Ganun yung buhay noon. Masaya ako dahil kumikita ako pag yun yung suot ko. Dinatali ako sa nakaraan. Hindi ko alam na meron palang bagong damit na gagamitin si Lord na mas malaki pa yung aanihin ko kaysa dun sa nakaraan. Ganun ang buhay. Hindi ba yung mga nagbi-business dito? Sa Oval, naranasan nyo yung kahirapan. Pagtanghali, halos wala na taong pumupunta. Nung nalipat kayo dito sa Tablang, dito na-experience nyo yung pag-ibig ni Lord. Nalugi kayo doon, dito kumikita kayo. Yung nalugi nyo doon, dumodoble yung kita nyo dito ngayon. So binabalik lahat ni Lord yan. Yung nangyari doon sa Oval, tawanan nyo na lang. Yung nangyayari dito ngayon sa Tablang na na-experience nyo, tawanan nyo na lang. Kasi hindi lang yung ganyan na gagawin sa inyo ni Lord. Meron at meron pang magandang plano ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sapagkat ang biyaya ng Lord ay araw-araw ay laging sariwa at ito ay laging bago. Kaya iwanan ninyo yung nakaraan na maganda dahil meron pang mas magandang ipapalit si Lord. Iwanan ninyo yung kalungkutan nung nakaraan dahil sa kasalukuyan ay pasasayahin naman kayo ng ating Panginoon. Ganito din yung nangyari kay Apostol Pablo. Alam na natin na isa si Pablo doon sa taga-uusig ng mga Kristiyano noon. Isa si Pablo sa witness, Saul, nung panahon na yon. Isa siya doon sa nakakita at isa doon sa nagpahuli kay Esteban at binato hanggang sa mamatay. So yun yung naging buhay ni Pablo noon o ni Saul. Pinapahuli niya yung mga Kristiyano at pinapahirapan. At ito nga yung nangyari kay Esteban. Pero nung na-encounter niya si Lord, parang ikaw, nung na-encounter mo si Lord, nagbago ang lahat sa buhay mo. Hanggang ngayon, binabago ka pa rin ni Lord. Alam po ba ninyo na halos ang buong New Testament, si Pablo ang nagsulat. Tapos ano po yung pinakamasayang aklat dito sa Bible sa New Testament na sinulat ni Pablo? Philippians. Saan niya sinulat? Sa kulungan. Titignan ninyo, napaka-imposible na. Paano nagsusulat itong taong ito sa kulungan ng kagalakan? Samantalang siya nakapiit o nakakulong. So kung titignan po natin, parang contradict. Pero hindi. Sinabi ni Pedro doon, magalak kayong lagi. Inuulit ko, magalak kayo. Ini-enjoy niya kahit na nahihirapan siya doon sa kanyang nararanasan. Nagtatag siya ng maraming iglesia, nagsulat ng maraming aklat ng bagong tipan, at tiniis ang maraming paghihirap, pagkabilanggo, pagbubugbog, pagbato, paglubog ng barko, at iba't ibang pag-uusig. Kaya't sinabi niya, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran
at tinutungo ko ang mga bagay na nasa unahan. Nagpapatungay ako patulo sa hangganan upang kamtin ang gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po niya hinayaan ang kanyang madilim na karaan na yon yung maging kanyang katapusan. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi ito yung katapusan ng kwento ng buhay mo. Meron at meron pa yan. Itutuloy at itutuloy pa rin yan. Marahil may mga taong nagsasabi, napakarami mong kasalanan, hindi ka na maaaring gamitin ng Diyos, sira na ang buhay mo, pero lagi mong tatandaan, pagdating sa ating Panginoong Kristo, burado ang lahat yan. Kaya kalimutan mo yung nakaraan at harapin yung kasalukuyan. Forget those things which are behind and reaching forth for those things which are before. At ang pinakamagandang halimbawa na makikita natin sa Biblia ay yung pong istorya ng alibughang anak. Walang nakaraan na mas makapangyarihan kaysa sa biyaya ng Diyos. Ulitin ko po, walang nakaraan na mas makapangyarihan kaysa sa biyaya ng Diyos. Ito na lang yung alibughang anak. Sabihin na nating mahigit 100 beses nyo nang narinig yan. Kwento patungkol sa alibughang anak. Pero aminin din po ninyo sa sarili nyo na sa bawat napapakinggan ninyo ang kwentong ito, iba naman yung nagiging interpretasyon muli sa inyo. Nagkasala yung anak, kinuha yung mana kahit na buhay pa yung ama, nilustay ang yaman, nilustay ang kayamanan, at nauwi sa pagkawala. Ano ang naisip ng kanyang anak? Uuwi na lamang ako sa aking ama. Last choice niya, yun na lang. Kasi wala na siyang malalapitan eh. At ang sabi pa po niya, kahit na hindi na ako ituring na anak ng aking ama, okay lang. Kasi nagkasala naman ako eh. Kahit na maging alila na lang ako o tagapag-alaga ng kanyang mga hayop. Okay na yun. Binabana niyang mabuti yung kanyang sarili. Pero makikita din po natin, hindi lamang isang araw na naghihintay ang kanyang ama sa kanilang tahanan. Hindi ilang beses siyang tumingin sa pintuan, sa labas ng pintuan, sa labas ng bintana. Hindi lang siya iisang beses na tumitingin. Marahil araw-araw niyang tinitignan. Ano po yung tinitignan niya? Na umaasa na babalik yung kanyang anak. At iyon nga ang nakapangyari. At ang maganda pa rito, nung makita niya sa kalayuan yung kanyang anak, hindi na niya hinintay na makapasok ito sa loob. Yung ama na nasa loob, lumabas ng kanyang tahanan, lumabas ng pintuan, at sinalubong yung kanyang anak. Pagpapakita lamang nito na, okay lang yun anak, nagkamali ka, tinatanggap kita. So anong ginawa pa nung anak? Binigyan pa ng magandang kasuotan, binigyan pa uli ng mga alahas. Hindi na nga nakapagsalita yung anak eh. Yung dialogue niya na nabuo sa kanyang kaisipan, hindi na niya nabanggit. Dahil sa sobrang pagmamahal ng kanyang ama, sobrang pagyakap ng mahigpit ng kanyang ama, nawala lahat yung nasa kanyang kaisipan. So ganyan kabuti si Lord sa bawat isa sa atin. Hindi na niya aalalahanin pa yung mga bagay na ginawa mong hindi maganda. Tayo nga, ang hirap-hirap nating magpatawad eh. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yata yun. Babangon ako at uuwi sa aking ama. Hindi na niya naisip na karapat-dapat pa siyang tawaging anak. Ito yung nasa kanyang kaisipan. Niyakap siya at hinalikan, hindi siya pinagalitan, hindi siya pinahiya, at hindi siya pinagbabayad sa kanyang mga pagkakamali. Sa halip,
Iniutos ng ama na isuot sa kanya ang pinakamainam na damit, lagyan ng singsing ang kanyang daliri, sandalyas ang kanyang mga paa, at maghanda ng isang malaking piging. So celebration ang nakapangyari. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay, nawala at muling natagpuan, ipinapakita lamang po sa talinghagang ito yung puso ng ating Panginoon. Kinakalimutan niya ang lahat, lagi niyang pinapaalala sa atin, mas mahalaga ngayon kaysa ang nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo yan, importante yung ngayon, hindi yung kahapon. Ang isang napakasamang tao ba ay hindi na pwedeng gamitin ng ating Panginoon? Tandaan mo, naging napakasama mo ring tao noon. At dito sa Biblia, meron ding isang babae na napakasama, isang babaeng prostitute. Ito ay si Rahab. Prostitute ito. Pero kahit na ganun yung background niya, ginamit pa rin siya ni Lord. Itinago niya yung 2 tiktik o 2 espiya dahil nananampalataya siya sa ating Panginoon. Dahil nakita niya o nalaman niya kung ano yung ginawang pagliligtas ng Panginoon doon sa Israel noon. At yun yung niyakap niya. Hindi niya niyakap yung sa lugar nila o yung layunin nung nasa lugar nila, yung mga namumuno. Ang niyakap niya, yung ginawa ng Panginoon sa buong Israel. At hindi nga sila napahamak. So ito yung naging tagpo. Hinahanap sila ng mga tauhan, pero hindi nila nakita dahil tinago ni Rahab. Nagkaroon sila ng kasunduan na hindi mapapahamak yung pamilya ni Rahab, at ito nga ang nakapangyari. Wala na siyang pag-asang gamitin ng Diyos kung tutuusin sa literal. Dahil nga sobrang pag-prostitute kasi, outcast yung mga yan eh. Parang yung mga ketong talagang hindi sila nakikihalubilo dun sa mga tao. Lalo't alam nila kung ano yung sitwasyon ni Rahab. Dahil isa nga siyang prostitute. Hindi lamang siya iniligtas mula sa kapahamakan, tinanggap din siya sa bayan ng Diyos. Payagan mo na ang Diyos ang bumago sa kalalagayan mo ngayon. Ulitin ko po. Hayaan mo na ang Panginoon ang bumago sa kalalagayan mo ngayon. Hayaan mo. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ito kasi yung mga nagiging problema natin kung minsan. Alam na natin ito, pero nilalabanan natin. Alam na natin na dapat na si Lord yung manguna sa atin, pero nilalabanan natin. Imbis na siya yung mangunguna, pinangungunahan natin siya. Ito yung isa sa mga nature ng mga tao. Bakit ka malungkot ngayon? Kasi pinayagan mo. Bakit ka masaya ngayon? Kasi pinayagan mo. Di ba ang sabi sa Bible, kung mamimili ka, piliin mo na yung tama. Piliin mo na yung mabuti. Ang pagiging malungkot ba ay mabuti? Sometimes. Bakit? Dahil nagiging matatag ka rito eh. Pero hindi naman all the time na ganun yung mangyayari sa'yo. Doon sa kagalakan, meron ka bang matututunan sa kagalakan? Mas marami kang matututunan kapag meron kang nararanasan. Yun yung realidad. Yun yung totoo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Hayaan mo na ang Diyos ang bumago sa kalalagayan mong ngayon. Huwag kang mamuhay sa nakaraan. Kapag namumuhay ka sa nakaraan, asahan mo ang buhay mo, lalo kang mahihirapan. Palagi ka nakalingon eh. Hindi ka lumalakad ng diretsyo. Palagi ka dun sa likod nakalingon. Imbis ng lakad mo diretsyo,
Lingon ka ng lingon. Ano bang meron sa lingon? Bakit hindi mo siya pabayaan sa buhay mo ngayon? Bakit hindi mo hayaan na siyang umayos ng buhay mo ngayon? Ang sabi nga sa awit, dati-rati, laman ng puso mo. Dati-dati, ako yung laman ng isip mo. Ako yung laman ng puso mo. Lagi ako sa isip mo. Dati-dati, inaawitan pa. Labi ay may ngiti. Mga matay nagniningning. Pero nang nakaranas ka ng kalungkutan, ano yung nasa isip mo? Yung kalungkutan. Ano yung nasa puso mo? Kalungkutan. Kaya ano yung nagiging resulta? Imbis na mag-glow ang mukha mo, tumatanda yung mukha mo. Dahil palagi kang malungkot, nakakalimutan mo ng ngumiti. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yata yon. Ano po yung lesson nito sa ating buhay? Huwag mong hayaan na matali ka sa iyong nakaraan. Hayaan mo na ang Diyos ang mag-ayos ng lahat dahil ang lahat ay maayos din. So, ano pinapakinggan ko itong nilikhang awit ng music? Palagi kong ano ito eh. Kumbaga, pag may hindi okay na sitwasyon, ito palagi yung naaalala ko. Lahat maayos din. Pinakikinggan ko nga ito nung nakaraan. Ilang beses kong inuulit-ulit yan. Napakagandang awitin. So, kalimutan mo ang nakaraan. Pangatlo, number 3, continue in Christ. O magpatuloy ka sa Panginoon. Kahit na pangit yun na yung experience mo, magpatuloy ka pa rin kay Lord. Magpatuloy ka pa rin. Kahit na napakibigat ng problema mo, magpatuloy ka pa rin kay Lord. Tingnan po natin yung story ni Nehemiah. Alam po ba ninyo, nung bago nila itayo ang Jerusalem, napakaraming mga pananalita ang natanggap ni Nehemiah. Maraming paninira yung natanggap ni Nehemiah bago niya itayo ang Jerusalem. Sinisiraan siya. Sino yung naninira sa kanya? Ang naninira sa kanya ay ang tatlong ito. Si Tobias, si Sanballat, at saka si Gesem. Ito yung naninira sa kanya. Katakot-takot ng mga salita, mga chismis na hindi totoo ang ikinakalat nitong tatlong ito. Pero anong ginawa ni Nehemias? Nagpatuloy siya. Nagpatuloy siya kahit na ganun yung naririnig niya. Matatandaan po niyo yung binanggit ko sa inyo. Pangalawang linggo ko na born again. Yung persecution sa akin, napakarami. Nandyan yung mga barkada mo na dati-dati, ikaw ang nangunguna. Ngayon, tahimik-tahimik ka. Yung mga ganyan. Pati mga magulang mo. Dati-dati, ganito. Pag pinapagalitan, umaalma. Ngayon, hindi na. Alam ko, na-experience din lahat yan. Ewan ko lang dun sa panahon ngayon, ha. Kasi sa panahon ngayon, iba eh. Nung panahon namin noon, iba. Pangatlong linggo, nagbabasag na ako noon. Mga nakasabit, minamartilyo ko na yan sa harapan nila. Yung mga nakasabit-sabit noon, ganyan ako katapang noon. Nagpatuloy ako. Bakit ako nagpatuloy? Pangatlong linggo ko pa lang na. Kasi meron ako natagpuan, doon sa puso ko, alam ko tama yung ginagawa ko. Ilang word of God pa lang yung naririnig ko noon. Kaya nga, siguro kung nagkakilala tayo noon, hindi nyo akalain na magiging ganito ako ngayon. Ay, iba noon, talaga iba noon. Pero masaya ako. Kung muli ako mabubuhay, pipiliin ko pa rin yung magiging ganun ako.
Bakit? Kasi doon ko na-experience si Lord eh. Doon ko siya nakilala at doon siya nagpakilala sa akin. Hindi ako nagsisisi doon sa mga nagawa ko noon. Kasi doon ako binago ni Lord eh. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Una, inaanayahan nila si Nehemias na makipagpulong sa kanila. 4 na beses nila itong tinawag. Ano yung sinagot ni Nehemias? Ako'y gumagawa ng dakilang gawain, kaya hindi ako makakasama. Ganun lang kasimple. 4 na beses siyang sinabihan at 4 na beses din siyang tumanggi. Natayo ba ang Jerusalem? Natayo sa loob ng 52 days. Kung nagpahadlang si Nehemias dun sa sinasabi ng mga naninira sa kanya, hindi magagawa ang Jerusalem. Ganon din sa iyo. Kung nagpatuloy ka o kung pinakinggan mo yung mga taong naninira sa iyo at hindi ka magpatuloy, wala ka rito ngayon. Kaya salamat sa Panginoon dahil nagpatuloy ka at kasama ka namin ngayon. Dito po sa ating mundo, meron po yung mga bagay na o yung mga tukso na talagang lumalapit sa atin. Maaring hindi tayo aware kung minsan, pero meron po akong sinulat dito na ilang mga bagay na pwede po nating timbangin sa ating mga sarili. Mga tukso na lumalayo sa atin kay Kristo. Unang-una sa mga kabataan, pwedeng yan yung kaibigan o barakada. Pwedeng yan. Bakit? Alam mong linggo, yayayain ka nila linggo. Alam mong linggo na yun lang time mo para makapakinig ng Word of God pero hindi mo pinapayagan. Pwedeng barakada yan. Pwedeng mga pinsan, pwedeng mga kapitbahay. Maging aware tayo. Kapag yung mga taong yan ang nagiging dahilan para lumayo ka sa Diyos, dapat mo silang iwasan. Dapat magpatuloy ka doon sa natanggap mo. Mga taong pumupuna at naninira, yung mga chismosa. Maraming beses na nating narinig, ang mga born again ay higit pa sa mga artista. Dahil ang mga born again, pag ang mga kapitbahay mo ay hindi born again, tinitignan nila kung magkakamali ka. Halimbawa, si Sister Rosie, yung kapitbahay niya, hindi born again. Tapos nakapagsalita si Sister Rosie ng hindi maganda. Nabanggit niya, putot kutsinta. Anong sasabihin ng kapitbahay niya? Born again pa naman yan. Oh, hindi ba? Bakit ang mga artista? Highlight ang born again. Kaya, magpatuloy ka. Yung mga naiinggit mo sa'yo, hayaan mo silang mainggit. Hayaan mo silang magchismis. Alam naman ni Lord na hindi totoo yun. Pangatlo, mga problema at pagsubok. Ito yung kuminsan na nagpapatigil sa atin. Kapag mayroong problema o mayroong mga pagsubok na mabibigat, kadalasan ang naiisip ng mga Kristiyano, wala rito sa hope, baka dun sa baba o kaya dun sa kabila. Wala dito sa hope. Iniisip nila, dahil mabigat ang problema nila, hindi na sila atin. Buti na lang mabiyaya si Lord dahil wala dito sa hope. Yung nag-iisip ng ganoon, mga bagay na umaagaw sa ating oras para sa Diyos. Nilagay ko rin dito pong halimbawa, yung mga BF, boyfriend, Eloisa, boyfriend, girlfriend, jowa. Alam po ba ninyong pwedeng maging dahilan nito para hindi kayo makapagpatuloy? Si Mark Jen daw. Pakinggan ninyo ako mabuti. Yung pinagdaanan ninyo, pinagdaanan na ni JR yan. Pinagdaanan ko na rin yan. Pinagdaanan ni Brother Gary, ni Brother Arnold, ni Brother Evan. Huwag ninyong sasabihin, o kapag sinabi namin sa inyo, na papunta pa lang kayo, pabalik na kami, bakit hindi ko kayo nasalubong?
Huwag niyong sinasabi yon. Dahil kung tutusin, mas mahirap noon kaysa ngayon. Kasi ngayon may mga cellphone na eh. Kapag ang mahal ninyo, yung boyfriend mo, halimbawa, Eloisa. Halimbawa lang, merong mga pagkakataon na merong mga gatherings. Sabihin na rin natin na Sunday. Kapag sinabi niyang huwag ka nang umattend, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Sino ba yung kadalasang nahuhugot o nahihila? Ang Kristiyano o hindi? Ang Kristiyano ang unang nahagot. Pastor, mahal ko eh. Pastor, pinag-pray ko naman na maborn again siya eh. Pinag-pray ko, Pastor. Pinag-fasting ko nga po, Pastor, na makasama ko siya sa church eh. Tama yung sinabi ni Diar. Hindi maniwala kayo. Eloisa, kapag yung dumating yung time na ganon, kahit na gaano mo siya kamahal, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Well, Mark Jen, ka ni Jer eh. Mag-isip-isip ka rin, si Rian, may boyfriend ka na ba? Wala pa. Ha? Mag-isip-isip kayo. Dahil kung sila yung magiging dahilan para mapalayo kayo sa Diyos, hiwalayan ninyo sila. Kahit na gaano po ninyo sila kamahal. Sinabi ko nga sa inyo, na-experience na namin lahat yan eh. Ako nga, sasagutin na eh. Ano yung prayer ko kay Lord? Lord, matapang na prayer, masakit na prayer, pero tinanggap ko. Lord, kung siya yung muling gagamitin para mapalayo ako sa iyo, ilayo po ninyo ako sa Kanya. Sasagutin na ako ha. Hindi tayo sa nagmamayabang. Mahaba kasi ang hair ko nun eh. Hindi ako sa nagmamayabang. Alam ba ninyo, kapag lumakad kami na barkada, pag akong nasa una, pag pupunta kami sa isang iskinita, yung mga babae tumatayo yan. Sinasabi ko sa inyo eh. Hindi pa ako tapos. Alam ba niyo ang gagawin nila? Aso pala eh, no? Hindi naman tayo masyadong pogi. Konti lang. Sasabihin ko sa inyo, kung magbibilang tayo, di magbilang tayo. Ganito ang gawin ninyo. Yung prayer ko ganun noon. Sasagutin na ako ha. Kung ito yung magiging dahilan para mapalayo ako sa iyo ulit, ilayo po ninyo ako. Anong ginawa ni Lord? Sa parte ko, pasakit. Pero prayer ko yun eh. Kasi nasubukan ko nang napalayo kay Lord eh. 97, nagpunta na ako Manila. 98, 99, 2000. 3 taon akong nawala sa ministry. 3 taon akong hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. So yung naging buhay ko ganoon. Tapos sa opisina, sa Manila, meron ako nakilala na taga Batangueña pa mahal. Taga Batangas pa. Nakalimutan ko na yung apelyido eh. Ayaw ko na rin alalahanin. Ano nangyari? Si Lord mismo yung gumawa ng paraan. Bagamat masakit sa akin, pero tinanggap ko yung katotohanan. Tinanggap ko. Sabi ko sa inyo, sasagutin na ako eh. Lumipas yung ilang araw na yun, hindi kami nagkita. At merong nangyari. Ano yung nangyari? Si Lord mismo yung gumawa ng paraan. Nakipagbalikan yung dating boyfriend niya sa kanya. Nakipagbalikan. At nalaman ko. Nalungkot ako nung una, pero naging masaya naman ako. Kasi, yung babae na yon, 5-fold ministry lang yung pinaniniwalaan nila. Sinasabi nila, Kristiyano sila, mga born again, pinaniniwalaan lang nila evangelist, pastor, teacher, apostle, ano na po isa? Teacher.
Yun lang yung pinaniniwalaan nila. Ibig sabihin, parang yun yung salvation nila. Hindi yun yung salvation ko. So, ganun yung nangyari. Ilang araw na hindi kami nagkita, nakipagbalikan, kinausap niya ako. Tinanggap ko. Masaya ako, pero yung lungkot, meron din ako nararamdaman. Ano yung binigay sa akin ni Lord ngayon? Mas binigyan niya ako ng best. Oh. Binigyan niya ako ng mas higit doon sa babae na yon. O, ayan. Yung dati kong girlfriend, ngayon, asawa ko na. Kaya Jen, Eloisa, Rian, yung batang yan, may girlfriend ka na, Balong? Wala pa. Ito lang ha, tip lang namin sa inyo ito. Kung meron kayong karelasyon ngayon at sila yung nagiging dahilan para hindi kayo magpatuloy sa paglilingkod, hiwalayan na ninyo sila. Huwag mo akong titigan, Eloisa. Ayun, sinasabi ko mula sa puso. Na-experience ko yan. Hindi mo siya maaakay, ikaw ang maaakay niya. Kaya mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Ito ay isang advice lang buhat sa akin o buhat na rin kay Pastora. Yan yung number 1 lalo na sa mga kabataan ngayon. Pagdating sa puso, hahamakin lahat, masunod ka lamang. Maging matalino kayo. Okay lang yung masaktan kayo, pero ito yung tandaan ninyo. Kapag merong nawala sa inyo, mas best yung ibibigay ni Lord sa inyo. Mas best yun. Kaya, kung sila yung magiging dahilan, gumawa kayo ng desisyon. Magpatuloy kayo sa paglilingkod. Nakapagsimula na kayo eh. Po? Yung premyo ni Lord, yung ibibigay sa inyo ni Lord, mas maganda, mas maayos, mas matino. Nakapag-start na kayo eh. Sayang nga lang at wala yung mga ibang kabataan dito eh. Nakapagsimula na kayo eh. Huwag niyong sayangin yun. Magpatuloy kayo. Ilan taon ka na ba, Jen? 18. Eloisa, ilan taon ka na? 21. Nasa wastong katinoan ka na rin pala, Eloisa. No? Pero hindi pa matino ang isip. Pag-pray nyo palagi. Pag-pray nyo. Katulad ng nangyayari kay Nehemias, kahit na maraming paninira, maraming humuhugot, pero hindi sila nagpadaig. Naging bingi sila sa mali, naging matalas ang kanilang pandinig sa tama. Kahit na pangit yung sinasabi, mga paninira, nagpatuloy pa rin si Nehemias. Ganun yung gawin ninyo. Ganun yung gawin natin, magpatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yun yung talagang nararapat na gawin ng bawat isa sa atin. Ang barko na nilikha ni Noah, napakatagal. 100 taon mahigit bago nagawa yung arko. Marami ring naririnig si Noah na hindi magagandang mga bagay o mga pananalita. Paano uulan na hindi nga, paano babaan na hindi nga umuulan ng napakaraming taon? Pero nagpasya pa rin si Noah na sundin kung ano yung pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Nangyari ba ang baha? Nangyari ang baha. Kaya kahit na ano yung mga bagay na naririnig mo, hindi maganda, magpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Kung pinamili ka, na-experience ko rin ba ito, pamimiliin ka kung pag-aaral o magpapatuloy ka eh. Pinili ko yung nagpatuloy. Nahinto nga ako ng 1 year eh. Pero hindi ako nagsisisi. Kahit na tumigil ako ng 1 taon, doon sa 1 taon na yon, marami akong natutunan. At hindi ko pinanghihinayangan yung paghinto ko ng pag-aaral dahil yung 1 taon na yon, nakapaglingkod ako ng maayos sa ating Panginoon. Walang kayang pumigil sa akin noon, lalo na ngayon. Magpatuloy tayo kay Lord. Gagawin ni Lord kung ano yung dapat niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabihin ninyo sa inyong katabi, humanda ka. Marami pa yan. Pero,
magpapatuloy ako. God is good. And all the time, God is good. So palakpakan po natin si Lord. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pagtsatsaga. So magtsaga ka. Ang pinakadakilang halimbawa ay yung pagpapatuloy ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na siya'y nahirapan, kahit na siya'y binugbog, nagpatuloy pa rin siya doon sa kanyang layunin, sa kanyang buhay. So, sa atin pong lahat, sa mga kabataan, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga lolo, magpapatuloy po tayo hanggang sa dulo. So, magandang buhay po sa lahat. Hallelujah. Salamat po, Pastor, sa mga salita mo na narinig namin sa umagang ito. Ngayon po, dadako na naman tayo sa pagbibigay. Yun nga po, hindi pa po tapos si Lord sa buhay natin. Kaya patuloy po tayong magbigay sa Panginoon. Ito pong linggo na ito, na experience ko po, ikukwento ko po sa inyo. Masaya po. Kasi nga po, nagkaroon kami ng e-bike. Wow. Praise the Lord. Nagkaroon kami ng e-bike. Ngayon, siyempre kailangan ko mag-practice. Sabi ko kay Pastor, hindi po ako marunong. Sabi ni Pastor, basta sabihin mo lang na gusto mong matuto. Totoo nga po. Talagang gusto ko talaga matuto. Kasi gusto ko mag-drive. Kasi kung hindi mo gagawin, walang mangyari. Kailangan mo rin humakbang. Di ba po? Ngayon, natututo na po ako. Nakakalabas na ako, di ba po? Pero ganito po yan. Nung pumunta ako sa labas, katakot-takot na prayer. Sabi ko, Lord, Jesus save, Jesus save. Di ba matutuwa po kayo? Kasi nung paglabas pa lang ng St. Bernard, di ba po may daan doon na paliko? Yung mga nandun, yung mga tricycle driver, inaano nila ako, yung inalalayan yung traffic, pina-traffic enforce ba, mga ganon. Di ba yung mga ganong bagay? Malaking, anong tawag doon? Blessing din sa'yo yun kasi yung mga angel sila sa buhay mo. Tapos may sakay ako na tatlong babae na kapitbahay ko. Bali, 4 kami. Siyempre, driver yung kapitbahay ko. Siyempre, inalalalayan niya ako. Natututo ako doon sa ganito gawin mo. O di success, nakapunta kami doon sa plaza. Namasyal. Yan, natutuwa po ako. Tapos, niyaya pa ako pumunta ng SM. Diba, malaking blessing yung po yun. Nakapunta ka sa SM na wala ka namang ginastos. Kumain ka, mayroon ka pang dala na prutas na pasalubong. Kaya mabuti po talaga si Lord. Ganoon din po sa pagbibigay. Hindi po tayo magsawa sa pagbibigay sa Panginoon. Kasi yun ang paraan ng Diyos yun ang paraan ng Diyos na lalo tayong i-bless. Kasi kung hindi tayo humakbang, kahit na minsan hindi natin maintindihan, gagawin pa rin natin ang tama, hindi ba po? Sabi po sa salita ng Diyos, kayawi ka magtiwala ang buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ay iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Yun nga po. Salamat sa Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong magbibigay. Kahit na minsan di natin maintindihan, pero salamat sa Panginoon dahil alam naman ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Di ba po? Alam niya, hindi lingid sa Kanya. Basta patuloy lang tayo. Ganon din sa paglilingkod. Di ba po? Basta tuloy lang tayo sa Panginoon. Kasi naniniwala po ako na ang Diyos ay hindi pa po tapos sa buhay natin. May plano po siya sa bawat isa sa atin. Amen? Sige po.
Diyos, sa umagang ito. Tunay nga po na ikaw ay mabuti, Panginoon. Hindi kayang bayaran ng ano pa mang kayamanan, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan upang kami ay patuloy na makapagbigay sa inyo, Panginoon. Lord, salamat sa mga nalikom sa umagang ito, Lord. Magamit lamang na ayon lamang sa kaparaanan mo, O Diyos, ang aming ikapo at ang aming mga offering, Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, sa mga buhay namin, patuloy na nahandog namin sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon, na magamit sa inyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Salamat po, Lord. Maraming salamat sa katapatan mo, O Diyos. Hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Salamat po, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So sino po yung mag-birthday ng July this month? Pwede pong pumunta dito sa harapan. Sige po, tayo po munang lahat ay tumayo. Tayo po munang lahat ay tumayo. Mamaya na po yung ano. Sige po. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw nito ay pinagpala, buong linggo niyo ay pinagpala na rin, paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. God is good, and all the time, God is good.